Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 223. Our verse for today, Isaiah chapter 53 verse 3 to 5. Inamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumana siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit, mga kalungkutang dapat sana tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan at dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Isaiah 53 ay isang propesiya patungkol sa mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. Ilan daang taon bago siya ipako sa krus. Kamumuhian daw siya, ire-reject ng mga tao, magkakaroon ng sobrang matinding kalungkutan, masusugatan, kakalatay dahil sa ating mga kasalanan. Hindi deserve ng ating Panginoon ang nangyari sa Kanya. Tayo po mga kapatid yung nagkasala, hindi po ang ating Panginoon, pero siya yung naparusahan ng dahil sa mga kalokohan ng mga ginawa natin. At dahil doon, nagkaroon tayo ng kapatawaran, kagalingan, at na-reconcile tayo muli sa ating Panginoong Diyos. Minsan nakala natin ang unfair ng buhay, no? Porque nakakaranas tayo ng mga paghihirap, mga pagsubok, pang-reject ng mga tao, or minsan hindi ka naiintindihan ng mga tao, parang konting pagsubok lang, parang pakiramdam natin pinabayaan na tayo ng Diyos. Kaya yung mga nagtatanong kung nasan daw ang Panginoon during the time ng mga trahedya, sakuna, during the time ng kasamaan sa mundong to. Kung babasahin natin yung Isaiah 53, malalaman natin kung nasan ang Panginoon. Siya yung pumasan, matay sa krus na dapat tayo ang dapat maparusahan. Minsan, sinisisi pa natin ang Panginoon dahil sa mga nangyaring problema sa buhay natin. One time, minapanood akong parang video clips na yung tao, nag-pray siya tapos sabihin niya, Lord, ingatan mo po ako, huwag mo po akong hahayaang masaktan. Tapos sa kanyang paglalakad, tinamaan siya ng bato. Tapos sigaw siya, Lord, ano ba? Di ba sabi ko, ingatan mo ako. Di ba sabi ko, wag mo akong sasaktan. Tapos lakad uli siya. Tapos may tumama na namang bato. Ano ba, Lord? Wala ka talagang pagpapahalaga sa akin. Hindi mo talaga ako mahal. Hindi mo sinutugon yung mga panalangin ko. Sabi ko, protektahan mo ako. Wag mo akong hayaang masaktan. Biglang nagsalita ang Panginoon. Ang dami palang mga bato na bumabato sa kanya. Tapos si Lord lahat yung sumangga. Sabi ni Lord, ay sorry, may nakaligtas na pala. Tapos si Lord, purple na yung mukha, puro pasapasa na yung katawan. Minsan, nakala natin walang care sa atin ng Panginoon. Pero ang katotohanan, siya yung tumanggap ng lahat ng sakit, lahat ng mga latay, mga sugat. Na-bless lang ako doon sa video na yun kasi sometimes ganun tayo. Konting paghihirap lang, nagre-reklamo tayo sa Panginoon, parang as if na parang wala siyang ginagawa. Pero ang katotohanan, ang dami niyang sinangga para sa atin. Ang maliit na bato na tumatama sa atin. Baliwala yun compare dun sa anlalaking bato na sinalo niya para sa atin. Nagpakapako siya sa krus. Bagay na kahit anong gawin natin, hindi natin yung matutumbasan. Dahil siya lang ang kaya na gumawa ng bagay na yon at siya lang yung karapat-dapat na gumawa ng bagay na yon. Isaiah 53, napakasarap pala niyang basahin muli. Ngayon ko lang ulit talaga siya napagpupusan ng basahin actually. Kanina nagbabasa nga ako, umiiyak ako kasi naalala ko uli yung nangyari sa Lord na paghihirap. Sabi doon diba sa verse 3, hinamak natin siya, tinalikuran natin siya, dumanas siya ng pasakit, dumanas siya ng paghihirap sa kamay ng mga tao. Hindi natin siya pinahalagahan. Nung una, sabi nila, Hosanna in the highest, blessed be the name of the Lord, di ba? Yun yung sinisigaw nila. Pero bandang uli, yung mga sinisigaw na ng mga tao, crucify Him, di ba? Pako siya sa krus. Sabi nangyari sa Panginoong Yesus dahil sa ating mga tao, ang sasama natin. Pero nagpatuloy pa rin siya na sumunod sa pinapagawa sa kanya ng kanyang ama.
Kaya kung babasahin lagi natin yung John 3:16, alam ko kabisado niyo. Pero kung titignan lang natin kung anong bigat nun, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo, nang sino mang sumampalataya kay Jesucristo na kanyang anak ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sobrang mahal na mahal niya rin yung kanyang anak na si Jesus. Pero inalaw niya na mamatay si Jesus para lang mabayaran yung mga kasalanan ng tao. Noon, ngayon, saka sa mga susunod pa. Kung tayo ay nakakaranas ng paghihirap, pagsubok, pagdurusa, habang tayo ay sumusunod sa pinag-uutos sa atin ng ating Panginoon, normal na normal yun mga kapatid. Lagi nating iisipin na baliwala ang lahat ng yan kumpara sa dinanas ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Sa sobrang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Habang yakap-yakap niya at pasan-pasan niya yung krus, habang nasa krus siya at nakapako, ang nasa isip niya ay ikaw, tayo, para tayo makalaya. Sabi ni John the Baptist, "Behold the Lamb who will take away the sins of the world." Ang naging kapalit ng ating kaligtasan ay yung bawat pasakit, pagdurusa, pambabastos, pambubugbog, panglalatigo, yung bigat ng krus, yung pang-iwan sa kanya ng lahat ng mga tao, yung dinuduraan siya sa muka, sinabunutan yung kanyang balbas, nilagyan siya ng koronang tinik, binastos-bastos siya, inako siya sa krus, at hanggang sa kanyang huling hininga ay hinahamak siya. Yun yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon para sa atin, para tayo maligtas. Pwede siyang tumawag ng libo-libong anghel para ipagtanggol siya. Pero hindi siya nagsalita. Sabi nga 'di ba, para daw siyang tupa nakakatay na walang kaimik-imik. Ginawa niya yung lahat para magkaroon tayo ng access muli sa kanyang Ama na nasa langit. Siya yung nasa langit, tayo nasa lupa. Bumaba siya sa langit at pumunta sa lupa para tayong mga nasa lupa ay makapunta sa langit. Siyang mayaman sa langit, tayong mahirap dito. Nagpakahirap siya. Iniwan niya yung yaman ng langit at nagpakahirap sa lupa para tayong mga mahihirap dito sa lupa ay makaakyat at makaranas ng kayamanan sa langit. Yun yung naging pag-asa natin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Yun yung ating confidence, hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Walang tayong kayang ipagmalaki sa ating Panginoon. Siya yung walang kasalanan. Siya yung nagligtas sa atin. Siya yung naging sakripisyo para sa atin, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa John 3:16, ang sino man daw sumampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung itutuloy natin pagbasa, dumating dito ang Panginoong Jesus hindi para tayo i-judge, hindi para tayo i-condemn, kundi para iligtas tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hindi raw hahatulan ng kaparusahan ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, sabi sa verse 18. Ngunit hahatulan daw ang mga hindi sumasampalataya kay Jesus, sapagkat hindi daw sila sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So kung hanggang ngayon hindi mo pa rin tinatanggap yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa iyo at para sa ating lahat, maybe it is the right time na manalangin ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Kanya, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan na ginawa mo, tanggapin mo yung pag-ibig niya, aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, kinakailangan natin siya. Ako, hindi ko kaya iligtas sarili ko. Kinakailangan ko lagi yung habag at grasya ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo perpekto, kaya kinakailangan natin ng perpektong Panginoon. Hindi natin kaya iligtas yung sarili natin, kaya siya yung nagligtas sa atin. Kinakailangan lang natin, tanggapin natin yung ginawa na yun ng ating Panginoong Jesucristo sa krus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na regalo niya sa bawat isa sa atin. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong